Ito po ang itsura ng labas ng hotel natin. Yung passion ko, gustong-gusto kong mag-travel, ganyan. Hindi siya nakakatapak ng kahit sino. Okay sa iba, pero sa akin po, napakalaking bagay nito. Mag-unlock ng madami pang countries. Okay guys, I'm back again with another video at ngayon po isang special vlog episode to dahil gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ganap natin ngayong January 1 dito, specifically sa Switzerland, okay? So nag-celebrate tayo ng ating New Year's Eve sa France at ngayon January 1 nasa Switzerland na tayo, kaya lang yung New Year's Eve po natin medyo malungkot kasi nasa Lyon, France tayo, and aside from that, guys, tulog ako ng mismong pagtungtong ng 12 AM dito po sa mismong Europe. So ngayon, January 2 na sa Pilipinas at January 1 pa rin dito. Samahan nyo muna ako at magpunta tayo sa store dito and titignan ko kung ano yung mga binebenta nila. At sa bandang dulo po, sasabihin ko po sa inyo ang plano natin ngayong 2025. And gusto ko lang mag-share sa inyo ng something na dapat nyong malaman, okay? At nagtanong din kasi ko sa ating Instagram account. Sinabi ko sa ating Instagram account, drop your personal messages at kung meron kayong questions, ayan yung IG story ko. So yung mga nakaabot dyan at yung nag-drop ng mga tanong is sasabihin ko po mamaya yung sagot ko dyan sa mga tanong nyo, okay? So ngayon, tara, samahan nyo na muna ako and papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng supermarket dito or convenience store na counterpart ng 7-Eleven, Family Mart, Lawson na nakikita natin sa Asian countries. Ganda ng hotel natin, no? Tingnan nyo, diba? And this is our room, 108. Sa susunod na vlog nyo makikita yung ating hotel. At ngayon, tara, bumaba na muna tayo. Oo nga pala, nasa Switzerland na tayo. Yung mga tao dito, German na ang salita. Hindi na bonjour, hindi na ganun. We're here ngayon sa Switzerland, so I think safe naman dito maglakad ng ganitong oras. Hindi natin to nagagawa sa France. And let's go. Man yung itsura. Ito po ang itsura ng labas ng hotel natin. Naglalakad tayo ngayon dito. Grabe, napakadilim. Okay, so I know it's already 2025 at medyo sentimental o medyo emotional itong mismong vlog natin ngayon. At gusto kong i-share sa inyo yung mga realizations natin ngayong 2024. I mean, last year. One is very simple. Growth takes time. During the time na nagsisimula tayo sa content creation life natin, is specifically sa YouTube, hirap na hirap po tayo, opo. And sa TikTok, doon tayo nagsimula, tulad ng mga sinasabi ko sa inyo. Pero alam nyo ba, like, as the time goes by, nararamdaman ko po yung unti-unti nating pag-grow. Like, alam nyo, slowly but surely, and slowly but you'll feel the support of the people. And grabe po, super na-appreciate ko yung part na yon, lalo na ngayon dito sa YouTube natin. And malapit na po tayo mag 40,000 subscribers. And noong una kasi, January 2024, parang as far as I remember, 10,000 lang po ang subs natin that time. And sa katapusan, and ngayon sa January 2025, may hit na po natin ng 40,000 subs. Ewan ko kung 40,000 subs na tayo by the time na na-upload ko to, or baka 39, ganyan. Pero, grabe, no, trust the process lang talaga. Yun yung na-realize ko nitong 2024. And kasi, unti-unti nararamdaman ko, bawat libot natin, ganyan. And natutuwa ako kasi, guys, nararamdaman ko talaga yung mga tao. Like, kapag ka kunyari po, ay nasa airport, ganyan, ang dami nating nami-meet. Sa abroad, ang dami nating nami-meet, which is as extrovert or yung mahilig makipag-interact sa tao. Super saya ko sa part na yon. Kaya yun, touch na touch ako talaga sa inyong lahat. Kaya ako lagi sinasabi, if ever, kung meron kayong gustong sabihin, mag-comment kayo, ganyan. Kung meron kayong gustong itanong, tanong nyo sa akin. Kasi super na-appreciate ko yun. And I think, isa yun sa naging formula na masasabi natin na we're slowly growing. Like, not physically, okay? Pero yung ating social media. So, thank you guys so much. Next is, masasabi ko, small wins matter. Okay? So, ito, maaaring hindi ito okay sa iba, pero sa akin po, napakalaking bagay nito. Dahil kapag kunyari, meron tayong na-achieve na kahit napaka-small lang niya, I always thankful tayo. Naalala nyo, every time na nakaka-unlock tayo ng countries, mapa Asian countries pa yan, mapa Southeast Asian countries, mapa South Asia countries, ganyan. I'm so happy. Okay?
And unti-unti guys, nakikita natin yung talagang tagumpay at some point. But I know na malayo pa. Pero I think malayo na. Alam niyo yung kasabihan ganun. But, yung malayo na, masasabi ko na talagang literally malayo na talaga in terms of nakita nyo ang lalayo na ng pinupuntahan natin. Pero dati hindi ko akalain na mapupuntahan natin to. Kaya super thankful lang ako sa part na yon. And again, hindi ko mararating lahat ng mga small wins natin ngayon kung hindi dahil sa inyo. I know isang factor na din doon yung pagtatrabaho natin na lagi tayong gumagawa ng content, lagi tayong naglilibot, ganyan. Pero guys, again, every content creators na pinanunood nyo, okay? Ang totoo niyan talaga, kayo talaga ang naglalagay sa kanila kung saan sila nararapat, okay? At kayo yung naglalagay sa kanila kung ano ang meron sila ngayon, okay? So kasi syempre nanonood kayo, sumusuporta kayo sa post, ganyan. Kasi yun naman talaga eh. Yun naman talaga ang source ng mga content creators, okay? Like me and like everybody else, kung sino pa man yan. So yun talaga. Kaya guys, thank you so much. Kasi ang laki ng parte nyo dito sa content creation career natin. And yun, maraming salamat po. Next naman, ang masasabi ko lang naman is authenticity stands out and authenticity wins, okay? Bakit ko naman na-realize yon, okay, ngayong taon, I mean, last year. Kasi po, napakadami nating mga na-receive na comments, mapa-constructive, mapa-hindi constructive, ganyan. Pero lagi ko talagang pinaglalaban kung ano talaga tayo sa mga content natin, okay? Kasi, kamakailan lang nung episode 1 ng ating Europe Vlogs, may nag-comment sa atin, sinabi sa atin ganun, na bakit daw hindi tayo gumamit ng AI para maano natin yung pag-French, ganyan. Though ako po guys, alam ko po gumamit ng AI. Okay? IT graduate po ako, so alam ko yung mga AI na yan noon pa man, bago pa tayo graduate. Kaya lang, hindi ko siya ginagamit. Bakit? Kasi I don't want to fake myself in front of the vlogs, okay? Aside from that is, gusto ko kasi kapag ka nagwa-vlog tayo, is nakikita nyo kung sino talaga ako. And kung hindi ko alam yung ganong French word, okay, pero learning experience yun. Kasi sa mga vlogs, unti-unti nating matututunan. Like, yung mga nakakasama natin sa tour ngayon dito sa Europe, hindi din nila alam yung ganyan, pero ang tataas ng mga katungkulan nila. Gets niyo yung ibig kong sabihin? Like, merong mga salita tayo na hindi alam. Siyempre, hindi tayo French. Hindi French yung tongue natin. Yung mga ganon. So, unti-unti natututo tayo na, kunyari, tinuturuan tayo ng tour guide, nababasa sa atin sa Google, ganyan. So, hindi tayo perfect. So, para sa akin, okay yun. Natutunan ko yun na kapag kunyari, ganyan, basta wag tayong magpanggap. Ganon. So, yun, natutuwa ako sa part na yun dahil naipakita ko sa inyo authentic me. So, maraming salamat sa pagtanggap ng mga ganong klaseng mga kamalian ko na sinasabi ko din naman sa vlog na hindi tayo perfecto, okay? May time na may mga hindi natutuwa sa mga humor natin, sa mga jokes natin. Though, alam ko namang wala naman tayong tinatapakang tao doon sa mga ginagawa at sinasabi natin na yun. So, I'm still happy na okay siya, okay? And aside from that is, I think dahil I know, kasi tinitingnan ko back end yung mga age bracket ng mga viewers natin. So, I think, baka hindi lang natin ka-humor kasi Gen Z tayo, ganon. So, I think, baka mamaya, hindi sila sanay sa ganong klaseng jokes, iba yung jokes nila, iba yung jokes ng mga nakakabata, at iba yung mga jokes ng mga nakakatanda, mga ganyan. So, I think, isa yun sa nagpa-factor, pero at least, nag-stand firm tayo kung ano talaga ang, kung paano tayo kumilos at kung paano tayo mag-act. Next naman is learn to adjust if necessary, but not every time. Okay? Bakit? Kasi guys, alam nyo, tulad sa mga sinasabi ko, itong mga sinasabi ko sa inyo as a content creator, itong mga realizations na to. Kasi di ba napakadami nagsasabi sa atin na ganito, Ivan, tanggalin mo yung whatsoever, Ivan, pakibagalan mo, Ivan, yung pagpapan mo ng mga videos, Ivan, ganito, Ivan, ganyan. So yes, nag-a-adjust po tayo and I'm so happy kasi yung adjustment natin and yung mga sinasabi sa atin na i-apply natin na kung saan mas napaganda yung vlogs natin, pero may mga ilan na kung saan hindi natin kayang mapagbigyan, okay? Isa na dyan yung sinasabing ganun, bawasan natin yung mabilis nating pagsasalita, na super daming comments na ganyan. Kaya lang guys, again, I want to show the authentic me, which is kapag binagalang po na yung pagsasalita natin, hindi na po tayo yun. Hindi na yun si Ivan de Guzman. Mababago na yung personality. And binawasan ko rin ng whatsoever, pero may nagsasabi na bawasan ko daw yung ganitong word, or yung mga ganyang word. And again, guys,
kapag hindi naman siya negative, hindi siya nakakatapak ng kahit sino, pansinin na lang po natin kung ano yung overall context ng sinasabi ko kumpara sa kung ano talaga yung naririnig nyo. Like, kunyari, alam ko wala pumapansin nito, pero I know na favorite words ko to. Number 1 is, like, literally, super favorite ko po yan. Like, talagang mahal na mahal ko yung word na yan. And maraming salamat kasi okay na sa inyo yun. Wala namang nagko-comment about that. Number 2 is yung ganyang level. Okay, yung ganyang level is talagang favorite ko din talaga yung word na yan. So, again, thank you. Number 3 is mismo. Okay, yan yung pinaka-recent na kung saan nireplyan ko siya. So, ito, ilalagay ko tong screenshot na to. So, yan. Recently lang yan. Though, hindi po ako galita kapag ka nagko-comment kayo. Again, kapag ka nagko-comment kayo, binabasa ko yan at tinitake ko naman yan ng lightly. Okay? And tinitingnan ko, okay ba yun? Tama ba yun? Yung sinabi niya. Ano ba yun? Dapat i-consider, ganyan. Kaya lang, at the same time, ayokong mabago yung sarili natin. So, yun lang naman, yung about dyan sa adjustments. And yung mga adjustments naman na technical side talaga, tulad ng mga pag-e-edit, ganyan, binago natin, okay, binagalan natin yung mga dapat bagalan, ganyan. And also, don't you worry, sa 2025, pinapangako ko sa inyo na as much as possible, as much as I can, babagalan po natin yung mga pagsasalita natin. Tatry natin, pero again, hindi ko po napapangako, okay? Kasi lalabas na tayo sa branding natin, okay? And again, wait, kala ko nasagasaan ako, pero kasi nandito na ako sa basurahan. And again, I'll stick to the real me, but mag-a-adjust po ako, okay? So, yun lang naman. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo sa part na yun. And last natin na realization is self-care is non-negotiable. Okay? Bakit ko masasabing self-care is non-negotiable? Kasi po, recently, specifically yung trip natin sa India and Nepal, dun ko na-realize na kailangan din talaga natin magpahinga. Like, tayo po, ganyan. Kasi alam nyo, sa super energetic, sa super punong-puno yung drive ko, sa super yung passion ko, gustong-gusto kong mag-travel, ganyan. May time na talagang hindi tayo nakakapagpahinga. Which is noon yun, pero ngayon nagpapahinga na tayo ng malaki-laki. Dati kasi ang pahinga natin, ilang araw lang, ganyan. Pero ngayon, ginagawa ko naman ng weeks. 1 week, mga ganyan. Or minsan ay umaabot pa nga ng kalahating buwan. So yun. And aside from that, sa 2025, sa self-care side, mapapansin nyo po sa vlogs na uunti-untiin natin ang pag-jejeta. Opo. Pag-jejeta po. Bakit? Okay. Gusto ko din kasi at some point bawasan, guys, yung mga fatty things, ganyan. And kasi napansin ko, after ng Fukuoka trip natin, guys, parang nahihilo ko. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba araw-araw tayo nag-ramen? Yung ganong level. Ayun na naman, sabi ko na naman yung word. So nagpa-check up naman tayo. Okay naman yung check up. But, in-advisean tayo na wag na tayong kumain ng mga fatty foods na in regular basis, ganyan. And kaya ngayon, iiwasan na natin. Pero syempre, kunyari, meron pang mga burger, may mga ganyan pa, or meron pa tayong mga gustong mga food, mga masasarap na food, pwede pa din, pero lelesen na natin. Yan naman ang ating goal naman sa 2025, okay? So yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo sa part na to. And other things about self-care is magiging consistent na tayo sa lahat ng mga ano natin, mga skincare natin, like skin dito. Okay? And kung ano-ano pa man yan. So yun. Ngayon, pumasok na muna tayo dito sa Migrolino. Okay? Check natin yung mga binebenta nila. And let's buy. Thanks. Mahal ang mga pagkain dito, guys. Oh, mga frozen food yan eh. Teka, dito ba sa side na to, ang mga drinks dito, tiga nyo, 2.40 francs. Yan. Dito ba? Yung mineral water, magkano dito sa Switzerland? Ayan po ang mineral water, oh. 0.75 francs. Itong medyo malaki, 1.5 liters, is ano po to, 1.10 francs. So, merong mga ice cream, merong mga spring rolls. Kaya lang, di naman tayo magpiprito. Yan, ito, pwede tayo dito. So, may mga binibenta dito ng mga sandwiches. So, ito po, 7.90 francs. Tapos, dito sa part na to, ay meron ditong part na 7.50 francs. Ganyan. And ito, oh, meron ditong mga ganito. 3.90 francs. Okay, so nakabalik na tayo ngayon dito sa ating hotel room. At ngayon, di ba, sinabi ko nga sa inyo,
doon sa aking Instagram na kung saan mag-drop kayo ng mga questions o personal messages at nabasa ko po lahat yan at ngayon sasagutin natin yan dito. And ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na maipa-plug ko po dito lahat yan. But hindi na natin sasagutin yung mismong Happy New Year messages and ganyan. At ngayon pa lang, nabasa ko na po yun. Pasasalamatan ko na po kayo. Maraming salamat. Thank you sa mga wishes nyo, sa mga DMs nyo, sa mga private messages nyo. Nabasa ko po yan lahat. And yung iba dyan na hindi ko pa nababasa, is na-replyan ko pa lang. Basta hindi na tayo busy, okay? So ngayon, mag-proceed na tayo sa mga questions, okay? So napakadami guys, ang daming questions. So magsimula na muna tayo sa sinabi ni Daniela May. So ilalagay ko po dito yung mismo mga nakalagay dyan. Tapos isa-isahin natin yung mga questions dyan. So number 1, what's your travel bucket list this year? Okay, so meron po tayong pupuntahan after nitong Europe trip natin na kung saan bucket list ko talaga siya at matagal ko na din sinasabi sa mga fellow travel content creator friends natin na gusto kong puntahan yun. And hindi ko siya pwedeng i-drop sa inyo kasi ayoko siyang ma-jinx at some point. And also, gusto ko kasi maging masikreto. Gets niyo yun? Gusto ko maging masikreto. Pero, tulad ng tanong din ni Hey Gigi, kung ano daw yung pwede kong ma-share na travel destination natin. I think, ang pwede ko lang ma-share sa inyo na parang willing akong i-share is mainland China po. Yes. Actually, we're planning to go sa mainland China this 2025. And napakadami ding nagre-request sa atin yan sa Shanghai, Beijing, ganyan. So, ngayong pong taon, pagbibigyan ko na po kayo. And aside from that, gusto ko na din naman talaga magpunta doon para ma-explore natin yung tourism side, ganyan. And yun lang so far ang ma-share ko sa inyo. Pero, rest assured, ngayong 2025 po ay madami kayong makikitang bago sa inyong mga mata. Oh, yun. Maaaring hindi bago, pero kakaiba kumpara sa mga nakasanayan yung nakikita sa mga vlogs natin. Oh, read between the lines na lang po. Yun na lang ang masasabi ko. Okay? So, next. Ano pa ba yung question dito sa page na to? How long does it take you to pack for a trip? Do you do it last minute? Sabi ni Gele. Yun ang sinabi niya. Ako po ay nagpapack po ako one day before. Okay? May time na last minute, pero ang ginagawa ko kasi, kunyari, medyo dikit-dikit yung trips natin. Nakalagay na sa kama lahat ng mga malilinis na damit na para sa susunod na trip. Para pagdating ko, exchange na lang na ganyan. Tapos, yung mismo mga nagamit na natin, lalaban na. Ganon. Ganon pong level. So, ang nangyayari is, day before, nagpapack na ako. Pero, may time na yung mga toiletries, yung mga lalagyanan ng gadgets, last minute yan kasi ginagamit ko pa yun. Kaya may time na nakakakalimot ako ng kunyari shaver, nakakalimot ako ng toothpaste, ganyan. Kasi yun ang mga last minute kong pinapak. Yung mismong toiletries kit, yung tech kit, yan. Tapos yung sapatos kasi mamili pa ako kung ano yung mga dadali ko sapatos, ganyan. And sa mga damit is wala naman. Hindi naman siya kasi mayroon akong notes. Ganun po ako Naka-notes ako. Tapos sa notes nakalagay doon. Kunyari ang trip natin January 1 hanggang January 10. Nakaisa-isa na doon yun kung ano yung mga isusuot natin. So, i-check ko na ilagay ko na ba ito doon, na ilagay ko na ba ito doon. Kasi ahead of time, pinaplano ko na yung mismong lookbook. Kumbaga, parang kung ano isusuot ko sa January 1, nakapack yan. January 2, nakapack yan. January 3, nakapack yan. Ganyan. So, yun po. And also, depende naman sa weather na pupuntahan natin. Kapag kunyari malamig, syempre, meron tayong mga coat-coat. Kapag naman summer, mga t-shirt-t-shirtan lang. So, yun. Ganun lang naman ang ating way of packing. And also, nakikita nyo naman, kahit hindi winter, ako po talaga ay heavy packer. Alam niyo ng mga kaibigan ko na hindi ako makakaalis na carry-on luggage lang ang dala. Ganun. Okay? So, meron pa ba dito sa page na to? Wala na. So, lipat na tayo. And, ayan. Ang sabi dito, can you share how long and what was the requirements you preferred for Schengen visa or Shenzhen visa? Yun ang mga napapanood natin. May mga yun ang sabi, may mga iba, ganun daw. So, na-share ko na po yan. Panoorin nyo na lang po sa vlog. So, ito din yung mismong screenshot ng mismong Schengen visa guide natin. So, ayan po. Na-post ko na po yan. Next, nakalagay dito, any creator, brand you want to collaborate with. Actually, sa brands po, so far, naka-ano naman na natin naka-work natin yung iba, pero sa TikTok pa lang din. And also, ang gusto kong maka-work na brand is
I think more like mga airlines po. Mga airlines ang gusto kong maka-work. And sana kahit low-cost carrier, kahit full service na airline, maka-work natin. Hindi naman tayo mapili. But doon naman sa part ng sa part naman ng hindi airlines, I think ang gusto kong maka-work mga tourism boards. Yes, gusto natin maka-work ang mga tourism boards. And also, meron tayong mga recent invites kaya lang hindi natin napapagbigyan kasi yung mga trips natin nakabook na ahead of time at nakakahinayang naman kapag hindi natin sisiputin yung trip natin nabayaran na natin, ganyan. So yun po, tourism boards tapos airlines. Wala akong pipiliing brand or kung ano pa man. Basta gusto ko silang maka-work. Yun. Since ang ruta na tina-target natin ay all about travel. Okay? So, sa TikTok naman, lahat po open naman po tayo. Pero syempre, yung ipopromote natin doon o makaka-work natin doon ay yung tipong naniniwala tayo sa produkto o service. Okay? Next. Where in Nueva Ecija are you from? Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang pinakamainit po na lugar sa Pilipinas tuwing summer na nakikipaglaban sa Tugigaraw. Okay? So, bakit ko nasabi yun? Kasi lagi pong yung nasa TV Patrol dati. Pinakamainit, Tugigaraw, pinakamainit, Cabanatuan. Ganyan, naglalaban tayo, mga taga Tugigaraw dyan. Kami po ang kalaban yun, Cabanatuenyos. Joke lang. Okay? So, next. Ano ba ang tanong naman? Dito naman tayo sa page na to. Nakalagay dito, how did you overcome the feeling of being shy when you're vlogging in public? Actually, noong una mahihain pa ako ng mga bandang unang-unang vlog. Pagka napanood niyo yung travel series natin sa Taiwan, medyo nahihiya pa ako at that point. Pero ngayon po, makapal na mukha ako. Ewan ko ba? Siguro talagang nasanay na din kasi talaga ako. Kaya nakikita niyo sa Naiya, nagwa-vlog na ako. Sa mismong papalakad sa boarding gate, nagwa-vlog ako. Di na ako nahihiya ngayon, sa totoo lang. Nung una-una, nahihiya pa ako. Pero ngayon, wala na. Medyo makapal na rin talaga yung mukha ko. Aminado naman ako dyan. So, next na question. Dito naman tayo sa page na to. Nakalagay, sabi ni Your Bookie, how do you cope with anxiety when traveling solo? Actually, hindi ko naman sasabihin na super tapang ko. Pero I think hindi naman ako nagkaka-anxiety at some point kapag nagka-travel ako ng solo. More like, natatakot lang ako kung anong nangyayari dun sa country na pupuntahan natin. Lalo na kung first time nating magpupunta. Yun lang naman, safety lang naman lagi iniisip ko. Pero syempre, nagre-research tayo ahead of time para malaman kung ano ba itong lugar na to, safe ba dito, ano ba yung mga scam dito, ano ba yung mga masasamang gawain dito, mga gets nyo yun, kunyari may pickpockets, may ganyan, kung ano yung mga dapat hindi puntahan, kung may mga streets na delikado, ganyan. So, wala naman tayong part na parang ina-anxiety tayo. Pero may time na parang iniisip ko, parang masaya dito pag kami kasama. I mean, may kasamang doon sa lugar na yun. Kunyari sa Bali, mga ganyan. Gusto ko may kasama na mga friends. Kaya lang, mas gusto ko pa rin talaga maging solo traveler. Dahil para ma-explore natin mabuti yung mga lugar. Alam din yan ng mga kaibigan ko, may time na gusto ko with friends, pero mas madalas gusto ko solo travel. Ito, hindi to question, nakalagay, phone accessories link. So, nasa video description po lahat ng ginagamit ko, okay? Then, ito, hindi din to question, nakalagay, sabi ni the weekly deals. Yan. Manifesting African Country Ivan. Yes, manifesting po. Manifesting talaga. Isa yan sa mga minamanifest natin. Again, we're not closing our doors sa lahat ng kontinente. Kahit Antarctica pa yan, gusto nating puntahan. Pero, syempre, sana. Pero feeling ko hindi pa naman tayo mag-Africa ngayon 2025. Siguro mga pa yan, 2027 o 2026, ganyan. So, yun. Next, dito naman tayo sa page na to. Sabi dito ni Angeline Flight 614. How much land arrangement from SMB or sponsored? Thanks in advance. Sinabi ko na po yan sa episode 1, yung atin pong trip dito sa Europe ay partial collaboration with SMB Travel. Alam niyo yan, honest ako sa inyo. And ang mismong collab dito na si SMB ang nag-provide for us is yung hotel and tours. Pero yung mismong flights tayo sumagot, lahat tayo sumagot, ganyan. And also, yung mismong rate na to is ilalagay ko dito. Ayan, iba kasi yung rate kapag kunyari land arrangement lang. Iba yung rate naman kapag solo traveler ka. Iba yung rate kapag gusto mong solo room tulad natin ngayon. Iba yung rate pag kami kasama ka. So yung mismong listahan ng mga presyo ilalagay ko dito sa screen. Okay? Next, when will you go back to Korea? Wow, South Korea na po talaga ang ating pinag-uusapan. Actually, yung friend nating isang si Hazel King, I think kilala nyo din si Hazel dito sa YouTube.
Ini-invite niya tayo matagal na. Actually, kausap ko din siya kanina kailan daw ako pupunta sa South Korea. Kaya lang, wala pa po tayong time talaga kasi nakabook na po talaga ang mga flights natin. Kasi, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga flights natin nakabook ahead of time. So, yung pang January, February, March, April, May, June, July, August natin. Oo, hanggang August, mga nakabook na po, okay? So, ang nangyayari, hindi ko alam kung paano ko pa isisingit yung South Korea. Pero sana magkaroon ng time and mabalik tayo sa South Korea. So, baka maglaan tayo ng konting araw sa Seoul, then Jeju, okay? Kasi mas priority kay Jeju next time na mag-visit tayo sa South Korea. Next na question na nandito sa page na to, pwede bang magpasabay ng Emirates Kitchen? Sabi niya gano'n. Guys, I'm not doing pasabays po, okay? Hindi po ako nagpapasabay kasi may mga nagme-message sa akin before at yung current na nag-message sa atin na nakita nyo dito sa screenshot. Kasi kapag pinagbigyan ko yung isa, dapat pagbigyan ko yung lahat, okay? So, hindi po ako nagpapasabay. Though, keychain lang naman yan, pero again, para fair sa lahat. Baka sabihin kasi ng iba, ba't ako tinanggihan mo tapos siya? Hindi, ganyan. Kasi aside from kahit keychain lang yun kahit keychain lang yan, aside from yung maleta ko po kasi talaga, inilalaan ko sa mga gamit. Tapos, kapag kunyari, ito, 24 kilos lang yung punta natin dito. Meron pang natitirang kilos na kailangang ilagay. Yun, kung meron akong gustong bilhin, yun yung nilalagay ko po. Ganun. Kasi minsan kasi ang mga pasabays na pinabibili, sapatos, ganyan, bag na bulky, ganyan. So, hindi po tayo nagpapasabays. Okay? Pasabays, meaning madami. Hindi tayo nagpapasabays. Okay? So, next page, ito. Now na you've been to India, what destination is now on your new bucket list beside EU2? Sabi niya ganun. Lagi ko naman nababanggit to sa inyo kung ano yung mga bucket list ko talaga. Di ba, after India, sinabi ko bucket list ko Switzerland. Which is, andito tayo ngayon habang pinifilm natin to. Manifesting works talaga, no? Pero, gusto ko i-share sa inyo na kung yung mismo mga new countries ang inaabangan yung lumabas sa bibig ko, ang pinaka-bucket list ko talagang isa pa, Peru. Lagi ko sinasabi yan, Peru, tapos Brazil. Kaya lang sa Brazil, hindi ko pa alam kung paano kasi medyo delix. Madami ko nakikita nagnanakawan doon. Ganyan yung talagang gara pala. Ganon. Pero gusto ko puntahan yung Brazil. Pero gusto ko din puntahan. Kaya lang kasi, parang feeling ko, ewan ko ha, alam ko iba-iba tayo, may mayayaman tayong viewers, merong sakto lang, tapos merong mga budget travelers, ganyan. Ako kasi, kung tatanungin ako, di ba, may mga tao nagtatanong din sa akin, mga kapwa content creators ko kapag ka sa event, anong country yung masasabi mong you made it kapag ka napuntahan mo na? Parang ako kasi, parang feeling ko, aside from Antarctica, kasi parang we made it talaga pagka nakapag-Antarctica ka, pero talaga, okay? Pero talaga yung parang ano, kasi ang mahal niya, kapag i-check niya sa Skyscanner, isa ang Peru sa nasa baba, saka Argentina yung mga nasa ibaba, which is yun po yung mahal. Kasi sa layover pa lang, tapos sa palipat-lipat ng airline, ganyan, sa pag-aasikaso pa ng mga kung ano-anong papeles, ganyan. So yun po, though visa-free tayo doon, di ba? Aside from Peru, aside from Antarctica na, yung continent ng Antarctica, I think, yun lang talaga yung pinaka-pinaka. Pero yung ibang yung ibang mga hindi ka level ng Peru na gusto kong puntahan talaga. Gusto kong puntahan Denmark, Sweden, Poland, Croatia. Yan, yung mga ganyang bansa po. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa susunod magdi-DIY tayo kasi yun po ang mga gusto nating puntahan. So, yun. Wait, tayo bubukas ng phone. Next question. How was it starting your travel vlog? Did you spend your own money at first? Of course! Ginagastos po natin yung own money natin nung simula. Which is until now naman, simula. Ano ba akala nyo guys? Puro sponsored na itong trip. Hindi, gumagastos din talaga ako galing sa pera natin. So, yun. So, ang nangyari nung una ay nung nasa college life pa ako, ganyan. Ang ginagawa ko, once a year lang tayo nagta-travel. And, yun, nag-iipon ako. Then, tina-travel ko kasi talagang mahilig ako mag-travel. Then, nung nag-start tayo mag-content creation, mas napabilis lang. Okay? Mas napabilis lang. Lalo na nung nagbukas yung border. So, iniisa-isa na natin mga gusto nating puntahan. At, ganun. Next question. How are you? Ay, wow! Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong tanong kung kamusta ako. Okay? So, ako po ay okay naman. And, ang masasabi ko lang, natutuwa ako at nag-e-enjoy ako dahil nararating natin yung mga gusto na nating puntahan. Kasi, share ko lang sa inyo, lagi ko naman to nabibida. Ako po kasi yung tipo ng bata noon na
napanood ko talaga yung Mickey Mouse movie, series, or kung ano pa man yan na Around the World in 80 Days. Okay? So, nung napanood ko yan, naging core memory siya sa akin na gusto kong puntahan lahat ng bansa sa buong mundo. At inuulit-ulit ko yan, ultimo Russia, ultimo North Korea, gustong-gusto kong puntahan. So, kapag kami nagko-comment sa atin na ganyan na talagang sunod-sunod ako mag-travel, talagang parang minamadali ko yung travel. I mean, parang gano'n. Yung parang hindi minamadali yung pagka-travel na sa mga itinerary or what. Yung parang binibilisan natin mag-travel, nakikipagpaunahan daw, mga ganyan, yung parang naggagayahan, mga ganyang sinasabi. Hindi po. Okay? Talaga pong gusto ko pong magpunta sa kung saan-saang lugar. And aside from that is talagang, alam niyo yung cravings. Di ba may cravings yung tao kapag sa pagkain? Ako po, ang cravings ko po ay malibot ang buong mundo. Ganon. And aside from that, fuel nga yung passion, yung drive ko, yung energy ko, nang supportan yung lahat. Kaya mas lalo kung gustong malibot lahat. Para aside from makita ko siya personally, ma-vlog ko din. Gets nyo yun? So, yun po. And, unti-unti naman na natin ginagawa yun. Kaya thank you guys so much then for supporting me. And, sa tanong na kamusta ka, I think kung tatanungin ako, yung younger me, masaya. Okay? Masayang-masaya siya kasi natutupad yung mga pangarap niya noon pa lang. And kung yung present me, masaya. And ano pa, tawag doon? Yung parang nag-i-aim pa tayo na parang mas gusto pa nating galingan pa. Okay? Ganun po, ganun po. And ang how are you naman, okay naman ako. Physically okay, mentally okay, spiritually okay, ganun. So, okay naman po, okay? Next question. Oh, dito sa page na to, wala ng question. Ito. Yung friend natin si Mika Melo Santos, thank you kasi dinala mo kami sa Boracay noon. Sobrang unforgettable experience. Naalala niya siya si red hair girl. Kasi guys, sinama ko sila. Kasi di ba mahilig tayo mag-review ng hotel. So sabi ko sa kanila ganun, gusto nyo ba magpunta ng Boracay? Tapos sabi ko sa kanila, basta kailangan ko mag-vlog. Sabi ko ganun, mag-vlog ako ng hotel. Gusto ko mag-video ng hotel. So sabi ko ganun, kung gusto nyo sumama, make sure na okay sa inyo yung hotel hopping kasi mahilig ako mag-hotel hopping. So pinakita ko sa kanila. Yung pagdating namin doon, super budget yung hotel. Tapos mayroong budget hotel. Tapos may sakto hotel lang. So yun, nag-enjoy naman sila kasi first time nila sa Boracay. Kasi guys, ganun talaga yung trip ko eh. Mahilig ako mag-hotel hopping talaga. Aside from for me kasi parang ano siya, parang ang feeling ko kapag ka nag-hotel hopping ka, may experience mo yung iba't ibang style. Mahilig akong tumingin ng yung mga itsura ng loob ng room, layout ng room, ganyan. So sa susunod, like after this European trip, makakakita na naman po kayo ng sandamakmak na hotel hopping, okay? Kasi nakabook na yung mga hotel natin, ganung level. Okay? So, next. Ano pa ba dito? Ay, dito question, pero sabi niya ganun, hope you could visit here in the US. Actually, napakadaming mga nagme-message sa atin na magpunta daw tayo ng USA. Guys, alam niyo po, kaya po ako hindi nagpupunta ng US kasi solo traveler lang ako. Aside from that, parang mahirap siyang mag-travel from state ganito to state na ganyan. Na solo traveler, edi kailangan ko pang mag-car, kailangan ko pang magmaneho, ganyan. Ang hassle nun for me. So, parang ang gusto ko kasi yung okay yung public transportation system. Like yung train. Kunyari, sabihin natin tong example. Kunyari sa Fukuoka, papuntang Sapporo, merong mga train kahit may mga interchangeable lines na ganyan na pwedeng sakyan from Fukuoka na mapupunta sa Sapporo. Pero kapag ka sa Amerika, parang ang complicated, no? Unless, kung sa Las Vegas ka lang, kung sa New York ka lang, yung ganun, di ba? But, I'm planning, pero this year, wala pa po talaga akong plano mag-US. Pero sa susunod, sige, mag-US tayo, okay? And gusto ko din talaga. Next page, meron ba dito question? Throughout your 2024 travel, sabi ni Miss Pam Clemente, what did you discover about yourself? What did you discover about yourself? I think ang na-discover ko lang na kaya ko palang lumabas sa comfort zone, no? Yung ganun. Kasi nung una, guys, parang sinasabi kong ganyan, okay na ako dito sa mga pinupuntahan natin kasi parang dito ako comfortable, kabisado ko na, mga ganyan. Pero after kong magpunta ng Brunei, after kong magpunta ng Cambodia, ng Laos, ng India, ng Nepal, yung mga yan, parang, sabi ko ganun, ay, gusto ko magpunta ng kung saan sa ang lugar na parang hindi ko pa napupuntahan at underrated. Mga ganyan. And, ang na-discover ko is talagang gala talaga ako, guys. Ala ko masabi yung tipong parang yung tipong parang talagang meaningful na na-discover sa sarili mo. Kasi parang wala, parang ang na-discover ko lang na, hindi ko masabi, pero parang wala naman ako na-discover sa self ko ngayong taon. Parang kung ano kasi nililook forward ko,
is mga na okay naman. So yun, ganun. Wala akong masabi eh. So how are you? Ayun, may nagsabi. Ulit. So yun po. Sinabi ko sa inyo, okay na okay ako kasi talagang yung younger self ko, yung mga cravings niya ay unti-unti nating tinutupad at pinapakain sa kanya. So, yun po. So, next question dito, sabi ni Hasiam, how do you stay healthy during the trip? Ang ating pong nakaano dito, ang ating technique dito sa pagiging healthy, lagi po tayo nagbe-beroka. Pero kasi may time na tinatamad na ako magberoka, yung magtitimpla ka pa, di ba tinitimpla pa yung beroka? So, ang ginagawa ko, nagbabaon na lang ako ng Immune Pro. Okay? Nag-Immune Pro na lang po ako. Once a day ako nag-Immune Pro. Okay? Pero may time din naman na nagkakasakit tayo. Kasi meron tayong medicine kit dito na meron tayong baon laging Biogesic, Neosep, Ambroxol, ano pa ba? Loperamide, Erceplora. Yan yung mga baon natin. May Bonamine pa nga tayo dito. Pero hindi naman natin iniinom yung Bonamine saka yung Loperamide, di ba? So, yun po. Tapos, next question dito. Have you been to Myanmar? Is it worth visiting? Not yet. Okay? Ang masasabi ko lang, not yet. Yan. Wala pa tayong plano for now. Totoo ba? Na walang plano. Joke lang. So, ito namang next question. Sabi ni Mio Amahan, how much should I have in savings if I follow your path in traveling and vlogging? Was scared before. Sabi niya ganun. I think kung kung talagang gusto niyo po talaga ng mga travel like pagpo-full time na pagta-travel tulad ng ginagawa natin at depende din yan sa destination. Parang I think at least 50,000 per destination mag-budget kayo. Then kapag ka medyo gusto nyo mahal-mahal na ng mga destination, 100,000 po at least. Ayan, to be honest, mga ganun po siguro. Kasi ang mga travels natin nakikita nyo naman yung mga sinasabi kong budget vlog. Yun po, mga 100,000. Sabihin na natin 70 to 100,000. Pwede na yung maging budget. Pero, kung sa Southeast Asian countries lang, Thailand, Malaysia, Singapore, ganyan, or sa countries ng East Asia, kunyari, gusto nyo magpunta ng Korea, Japan, ganyan, medyo mahal na din doon. O kapag ka Taiwan, mura pa din. So, kapag ka sa mga mumurahing countries is pwedeng 40 to 50. Pero kapag ka sa mga medyo mahal na countries, parang 70 to 100,000. I think, ganun. Then kapag ka, kunyari sa Europe na, sa mga ganito ng bansa, tapos sa mas malayo pa, parang I think kailangan nyo po ng mga 250,000. Ganun po siguro. Kasi syempre, magpapakita pa ng mga show money, magpapakita pa ng ITR. I mean, kung walang ITR, I don't know kung paano. Pero, magpapakita pa kayo ng mga COE, ng mga bank certificate, bank statement, diba? So, yun po. Kasi malaking factor talaga yun eh, para makakuha din ng visa. Next na question. Hey, Ivan, is US part of your travel plan next year? Which is 2025, ibig sabihin niya, include Florida. Nasagot ko na po ito, wala pa po ang USA sa plano natin. Pero, tingnan natin, baka ma-motivate tayo soon. Pero ngayon po, wala pa so far. Kasi, ala pa talaga. Like research, hindi pa din ako nagre-research. Kahit isang kainan doon, wala ako na-research. Isang mode of transport doon. Wala pa ako nare-research. Though, alam ko na in and out. In and out pala gusto. So, yun. And include Florida. May family po ako sa Florida. Meron akong tito, tita, mga pinsan. Meron po ako dyan. And if ever po, kung mag-US tayo, ang gusto ko pong puntahan is California, Las Vegas, and New York. Yun po, ang mga gusto kong puntahan pagka sa US. And kung meron kayong suggestion, i-comment nyo lang kung ano magandang US state pagka magbibisita, okay? So, yun. So, dito naman po sa mga greetings, nabasa ko po lahat yan. Like, lahat ng greetings dito, nabasa ko. Thank you guys so much. Ayan, pinlag ko na din dito. Thank you so much. Ayan, meron ditong napanood daw tayo ng mom niya. Tuwang-tuwa daw siya. Thank you so much po. Maraming salamat. And, ayan, dito lang kami mga thank you for inspiring me to do solo travel. Thank you sa pag-reply sa comments and DMs. Happy New Year, ganyan. Thank you po. Happy New Year din po sa inyong lahat. And yun, at least nasagot ko naman na lahat ng mga dapat kong sagutin. Okay? So ngayon, gusto kong i-share naman dito kung, ito namang salita na to. Di ba, kunyari, meron tayong mga sinasabi, mga parang, kung ano yung na-realize mo, ganyan. Pero alam nyo ako, ang na-realize ko, 5 years ago, hindi ko iniisip
na makakarating tayo sa mga ganito na kung saan ano yung mga pinupuntahan natin o ginagawa natin ngayong taon, okay? Kasi 5 years ago, nag-aaral pa lang tayo, and I think 5 years ago ay first year college pa lang ako o second year college, ganyan. And sa utak ko nun, wala. Ala na talaga. Parang ang iniisip ko after ko graduate ng BSIT, magtatrabaho na ako. Ganun. O kundi mag-work from home. Ganun ang nasa utak ko by that time. Pero nag-pandemic, pumasok si TikTok. Tinuloy-tuloy natin after graduation is nag full-time na tayo na content creation. Yun po. Pero 5 years ago, hindi ko talaga akalain na magiging seryoso tayong full-time content creator. Kasi dati, high school ako, pangarap ko na talagang maging vlogger. Like vlogger, panahon pa lang to ni Kong TV, ni Lloyd Cadena, ni Kim Poy. Mga panahon nila, mga ganong era pa. Nakukunti pa lang yung mga nagbablog. Kaya lang ang hirap po talaga sa YouTube. Pero ngayon kasi talagang kahit mahirap, pero pagka masaya ka sa ginagawa mo, talagang tuloy-tuloy. Kahit araw-araw ako nag-upload, hindi ako nababurnout. Kaya lang ako may time na hindi nag-upload para magpahinga lang. Pero yung burnout factor, wala akong ganun nararamdaman si Ivan de Guzman. Kasi talagang, natutuwa ako sa paggawa ng vlogs. Ang problema ko nga ngayon ay nakakalimutan ko ang TikTok kung saan naman talaga ako nagsimula. Yun naman ang problema ko ngayon. Pero hindi ko sinisisi ang YouTube doon kasi masaya ako sa YouTube. Pero ang goal ko naman this 2025 ay makapag-focus din sa TikTok. Kaya lang, tignan nyo, January 1. Wala pa rin akong post sa TikTok. Ganun. Pero ang goal ko maging active sa mga short form videos na pinopost sa ibang platform maliban dito sa YouTube. Kasi dito sa YouTube, automatic na yun, active na talaga ako dito kasi parang daily routine ko na mag-vlog ganyan. So, ang goal ko, kung tatanungin nyo naman yung goal ko, walang nagtanong ng goal ko eh. Ang goal ko, mag-unlock ng madami pang countries. Ay wow, ang dami namang alam ni Ivan. Unlock pa. So, yun. Unlock more countries, more travels to come this year. And also, ang goal ko talaga, mag-Jetta. Isa yun sa goal ko. Like, kasi may time na hindi ko kayang mag-gym na kasi lagi tayo nagta-travel. Pero at least, magbabawas tayo ng pagkain. At do more stuff na healthy yun. Mga ganun po yung mga gusto kong gawin. And mag-invest, okay? Mag-invest. Kasi nung una, hindi ako nakakapag-invest. Puro travel, puro ang pag-i-invest ko sa content creation thing. Bumibili ng camera, bumibili ng cellphone, bumibili ng ganyan. Which is yun naman talaga ay kailangan po namin kapag ka-content creator. Talagang kailangan yun. Pero ngayon, parang plano ko mag-invest ng mga kung ano-anong, hindi ko masabi, ayoko din munang i-disclose kasi hindi ko pa rin naman alam kung ano yun. So yun. Tapos goal ko din ngayon 2025 is to humanize my content. Bakit? Kasi guys, alam nyo yung content kasi, sa TikTok hindi siya humanize at some point eh. Like, what I mean is, kunyari, kapag kaganito yung content mo, kung hotel lang, puro hotel vlogs, kung travel, puro travel vlogs. Pero ako kasi gusto ko, dito sa YouTube naman, ang goal ko naman to humanize it more na parang, even sa TikTok, gusto ko din may humanize lalo. Like, nagkikwento tayo ng konting nangyari sa atin sa buhay natin, mga ganyan. And aside from that, yung aside from yung usual travel content, ay meron tayong kakaibang ibibigay na rin content. Which is yun yung gusto kong i-share din dito sa YouTube. Though, connected pa din. Hindi naman ako gagawa ng content na iba. So, connected pa din naman ang gagawin ko. Yun nga lang, mag-share din ako ng something na nagpapasaya sa akin. Okay? So, yun. And ang gusto ko lang din i-share dito sa atin na kung saan ay madami pa rin tayong vlogs na gagawin. And aside from that, I'm sure matutuwa kayo kasi super dami ko na pong plano ngayong taon na ayoko na nasabihin kasi evil eye. Hindi tayo pwede magsabi ng mga plano natin kasi baka ma-jinx. Tulad ditong Europe natin, walang nakakaalam mag-Europe tayo. Tapos bigla tayong nag-Europe. Kasi po, syempre, kailangan muna natin antayin kung makakapasaba tayo, ganyan. So, at least, na-issuehan naman tayo. So, okay din naman yun. And, yun lang naman. Ala naman ako masabi. Okay? So, 9:41 PM na dito. And I think, dapat na akong matulog kasi yung mga kasama ko na group tour mates ay tulog na din. Ano po? So, kung meron po kayong tanong, kung meron kayong gustong sabihin, is i-drop nyo lang dyan sa comment section. And makikinig po ako sa inyo. Try-reply ako kayo. Okay? Abangan nyo pa po ang mga susunod kong vlogs dito sa Europe. So, ito medyo special episode lang to. Ala, nagdrama-drama lang ako sa inyo. Again, Ivan de Guzman po. If ever, social media handles ko, nandito. Again, yun lang. Thanks!